Nako, ito huling-huli talagang Malacanang na kapag kakampi kaalyado ay mas pinapaboran. Ito yung may kinalaman sa kaso po ni dating senador Juan Ponce Enrile na ngayon po ay Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At na kung saan ay naglabas po ng desisyon ang Sandigang Bayan na nag-absuelto. At ito, inabsuelto po ng Special Third Division ng Sandigang Bayan na si dating senador at ngayon Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Gayun din po yung kanyang dating Chief of Staff na si Gigi Reyes at yung nakadetained na pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles. Ito ay may kinalaman sa 15 counts of graft. Ito raw ho due to insufficient of evidence. So wala raw pong sapat na basihan at dito po sa para madiin ito pong mga akusado. At ang nasabing complaint ay nagmula dito po sa di umano'y pagkakasangkot sa 172.8 million pesos na Priority Development Assistance Fund o PDAP scam. So dito ho, sabi po ng Malacanang, sabi ho ni Yusek Claire Castro, ay dapat daw po irespeto ito hong naging desisyon ng korte sa kaso po ni Enrile at ni Gigi Reyes at iba pa. Kasi dahil sa yan daw po talagang napatunayan na wala raw pong ebidensya, sapat na ebidensya, talagang ganyan, naabsuelto. So kaya nga yan daw po ang dahilan, ang sinasabi ng Pangulo na sa pagsasampa ng kaso, dapat ho ay hindi po raw minamadali. O yun, ang sinasabi. So dito ho, sa kaso ni Enrile, ay dapat na irespeto ito hong Sandigang Bayan o itong korte. Pero sa kaso ho ni Senador Joel Villanueva, dapat daw po imbestigahan at nakababahala raw itong sinasabi na aligasyon na itong surprise secret decision di umano ng dating ombudsman. So magkaiba, no? Kasi kakampi ho at nakaupong Chief Presidential Legal Counsel itong si Enrile, sabi po ng Malacanang ni Yusek Castro, hindi respeto ang korte. Paglipat ho sa issue naman kay Senator Joel Villanueva, naku, nakababahala yan, dapat na imbestigahan. Ito, pakinggan ho natin mga kababayan. Talagang grabe ho itong si Claire Castro. Hindi ko alam kung abogado ho ito. Talagang sobra na hong parang halatang halata mo na talaga nagpakatuta na sa administrasyon mga kababayan, di po ba? Kasi bilang abogado dapat alam niya ho yung sistema, di ba? Ng justice system dito po sa ating bansa. Ito, panoorin niyo mga kababayan yung reaksyon ni Yusek Claire Castro matapos na maabsuelto ito pong si Enrile at Gigi Reyes at iba pa na may kinalaman sa PDAP scam. Ito, panoorin ho ninyo si Yusek Claire Castro. Can we just get the palace statement, ma'am? Juan Ponce Enrile and Gigi Reyes and Janet Lim Napoles were acquitted of 15 counts of graft related to the PDAP scam. Nagsalita na ang korte. So, igalang natin. Igalang po natin kung anong desisyon ng korte. Pero hindi ho ba ito nakaka-create ng doubt sa isip ng sambayanan na bakit walang napaparusahan? Yun nga po ang nais nating ipahiwatig sa taong bayan. Ang Pangulo, ang gusto niya, kapag nagsampa ng kaso, hindi mabilisan. Dapat kompleto ang ebidensya. Dahil pagka nagkataon, konti lang mong pagkakamali, especially criminal case ito. Any doubt, at kapag hindi po naakusahan or nagkaroon ng judgment beyond reasonable doubt, talaga pong magkakaroon ng acquittal. Sige. How do you convince the public that the palace is not actually just giving a slap on the wrist or parang a light reaction to this, given that Juan Ponce Enrile is a sitting official in the Marcos administration? Paano po tayo makakapagbigay ng anumang impluwensya sa korte? Korte po yan. May separation of powers at kailangan po natin igalang kasi pag hindi po natin ginalang ang mga desisyon ng korte, magiging chaotic country po tayo. So mahirap po yun. Dapat natin pagtiwalaan ang ating justice system. Yan po, naging paliwanag ni Yusek Claire Castro at sinasabi na hindi raw po dapat na
na paghinalaan ng Malacanang na nakialam sa nasabing kaso. At dahil daw yan po ay hiwalay na sa ngayon ng ating pamahalaan na yung hudikatura at hindi raw pwede mahimasok. Pero alam nyo ho, mga kababayan, dapat dito magkaroon po ng polisiya sa atin na kapag may pending case, halimbawa sa korte, dapat hindi po ini-appoint hindi po ba? Okay, so yun po. Pero sa kabilang banda, ito naman ho, sa kaso ni Senator Joel Villanueva na kung saan ay pinipilit ho ni Ombudsman Boying Rimulya na hindi, surprise raw yan, secret decision. Sa katunayan ay meron hong ipinadala pala yan ni Ombudsman Martires sa pamunuan ng Senado noon, nung sila po'y magdesisyon, na ang nakaupo ay ang Senate President ay si Tito Soto, ipinalam sa kanila. Na absuelto si Joel Villanueva at ni-reverse yung naunang desisyon ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na kung saan ay pinatatanggal ito pong si Senator Joel Villanueva. So dito, at sabi ho ni Yusek Castro, ay nakababahala yan. Dapat ay imbestigahan yung kung totoo man yan na kung saan ay secret decision. Mga kababayan, talagang kapag kakampi, irespeto ang korte. Kapag nasa oposisyon, imbestigahan yan, nakababahala. Parang iba ho, di ba? So, paano ka maniniwala sa gobyerno na ganito, na opisyal ng gobyerno, nitong kay Castro na talagang dapat patas ka naman, di ba? Alam niyo ho, kung ako ang spokesperson o ganyan, pag sinabi, hindi, respeto natin yung kay yung kaso ni Enrile, tapos kay Joel Villanueva, ay hindi, bahala na ang ombudsman dyan. Hands off kami dyan. So, dapat ganun ho, di ba? Ngayon, bigla mo pinagtatanong ko, nakababahala . So, kayo ho, mga kababayan. Pero ito, panoorin niyo muna natin. Ito hong sinasabi ni Yusek Castro, yung kanyang, di ba, nauna kanina, yung video na kung saan ay press ko niyan sa Malacanang na ididepensa at irespeto daw yung kaso ni Enrile. Pero itong kay Senator Joel Villanueva, dapat daw po na imbestigahan. Panoorin po ninyo. Ito pong si Yusek Claire Castro. Think about the quote-unquote secret decision on the case of Senator Joel Villanueva. Is this acceptable? Kung ito po ay mapapatunayang totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat nagkakaroon ng pagdududa ang taumbayan sa ating justice system. Considering na ito po ang isa sa pinakamahalagang ahensya upang maiwasan at matugunan ang issue about sa korupsyon sa bansa. At tayo naman po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan ni Ombudsman Boying Rimulya. At kahit sila ay independent body, dapat din natin sabihin sa kanila, sa atin, sa pamamagitan natin, na dapat ito talagang imbestigahan ng malaliman upang kung anuman ang may pagkakamali, kung anuman ang nalabag na batas, kung mayroon man, ay dapat itong masolusyonan at maitama ng Office of the Ombudsman. Yan po ang pahayag ni Yusek Castro. So ngayon, sa ating mga taga-subaybay, di ba magkaiba ho? Magkaiba yung kanyang, ang binabanggit ni Castro. Basta kakampi, pabor, ay respeto raw ang desisyon ng korte. Kapag oposisyon, hindi, dapat imbestigahan at nakababahala. Yung kay Senator Joel Villanueva. Kayo ho, mga kababayan, sa ating mga taga-subaybay, dito po sa ating channel, ano po masasabi niyo ho rito? Dito ho sa payag ni Castro. Kasi ang pinakatema ho ng ating issue ngayon, dito ho, sa kaso ni Enrile, dapat irespeto. Pero pagkaka-absuelto ni Enrile, dapat irespeto, pero kay Senator Joel Villanueva, dapat imbestigahan at nakababahala raw. Kita nyo naman ho, no? Halatang halata, mga kababayan. Paano paniniwalaan? Ito pang mga gagawing pagsasabi, no? Ni Yusek Claire Castro. Hindi ko alam kung abogado ba talaga ho ito o ano man. Kasi ang alam ko, pag abogado ka, talagang dapat, di ba, kung ano ang batas at gigitna ka, no? At talagang, pero halatang namumuliti ka at kamping-kampi. Kasi bagay, siya po ay nasa Malacanang, siguro normal lang ho. Kaya lang, pagkatapos ng kanyang panunungkulan niya at termino, ano kaya mukhang iaharap po nito?
meron pa kayo magtitiwala rito na mga kliyente dahil siya po ay abogado, di po ba? Okay, so magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at kayo na po ang kung ano ang inyong masasabi dito ho. At kasi ang alam ko sa hustisya, di ba yung babaeng na may timbangan tapos nakapiring ang mata, ibig sabihin wala kang dapat natitingnan. At bilang abogado, dapat ganun ho. Yung kay Enrile, irespeto. Tapos yung kay Villanueva, imbestigahan at nakababahala. So dito ho mga kababayan, at yung epekto nito, So nakababahala, no, yung epekto nito na kung saan ay, biro mo, yung mga, ang dami ho ng mga nasangkot na mga politiko sa PDAP scam, lahat ho sila nakalaya na. Ang naiwan na lang si Napoles. Grabe. Ngayon ho mga kababayan, di ba, ang dami po ng mga nasasangkot dito po sa flood control projects. Di ba? May mga kongresista, may mga sinasabing senador, opisyal ng DPWH, at kontraktor. Baka sa huli, mga kababayan, absuelto lahat ng mga politiko. Ang maiwan ho dyan, yung mga gurame, yung mga maliliit na tao, na opisyal sa DPWH, tapos yung mga kontraktor, yung mga politiko malibre. So paulit-ulit na naman ang sitwasyon, sistema dito po sa ating bansa. Wala pong katapusan itong corruption. Sige, ganun ho talaga, grabe ho. Pero abangan ho natin at ngayon ay talagang halos araw-araw nagpapapress ko. Ito pong si Ombudsman Boyong Rimulya, konting kibot. Yabang parang ganun. Tingnan natin kung lahat ba ng mga kaso niya sasampa niya, talagang ito po'y tatayo sa korte at mahatulan ng guilty. Yung mga sinasabing di umano ay talagang guilty dito po sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Okay, so maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.